Alam niyang bad trip ito. Hindi nga nakapasok si Rosenda ng gabing yon. Pero pumasok si Russell dahil sayang daw ang isang araw. Lalo pat wala siyang silbi. Halos mapaluhanan naman si Rosenda. Nagkalagnat ka lang, wala ka na agad silbi. Pero dahil sa maramdamin at parang hindi mapakali si Rosenda na hindi nga magtrabaho, lalo pat wala nga siyang tip man lang kagabi, na inisiguro sa kanya si Sir Tyrone, kaya hindi na naalala yung mga ganun. Kaya sa huling sandali sinubukan ni Rosenda ang gumayak, kahit parang binibiyak ang ulo niya sa sakit. Papasok na lang siya kahit bilang janitress na lang muna. Hindi niya kasi kaya talagang lumambitin sa pole, o kaya magsirko sa upuan dahil umiikot ang paningin niya. Pero okay lang, makikiusap na lang siya. Matao ng gabing yon, naalala ni Rosenda na Sabado nga pala, kaya matao. At nagkataong payday pa. Pero pagpasok ni Rosenda sa loob ng bar ay agad siyang hinatak ni Boss Genesis. Magpalit ka na ng damit, Rosenda. Nagwawala ang mga customer, ikaw ang hinahanap. Sabi nito na parang nabuhayan ng loob. Pero boss, masama po ang pakiramdam ko. Nandito ako ngayon para sana pumasok lang bilang janitress. Kung papayagan nyo, para naman may kitain pa rin ako. Sabi ni Rosenda. Gaga ka, nandito ka na, konting giling lang yan. Saka yung medyo mabagal lang ang ipatutugtog mo. Boss, hindi ko po talaga kaya. Pakiusap ni Rosenda. Hoy Rosenda, nung nakiusap sa akin si Russell kahit ayaw ko, naawa ako sa'yo. Abang ngayon na porke inilabas ka na ng galante, ayaw mo na ng barya-barya. Aba, baka nakakalimutan mo sa club kung ito ka pa rin nagtatrabaho. Sumbat ni Boss Genesis. Alam ko naman yon, boss, kaso masama yun naman pala eh. Sige na, pumasok ka na doon at magbihis. Bilisan mo. Papa-announce ko na ikaw ang star for tonight para magsipag-order pang mga customer. Sabi ni Boss Genesis at itinulak na siya patungong dressing room. Bossing, teka lang. Wala kasi akong dalang costume. Kasi nga, hindi ako... Nako, ang dami mong arte. E di kahit ano na lang ang isuot mo. Teka, hoy, Susie. Psst. Pahiramin mo muna nga itong si Rosenda ng damit. Total magkasing katawan kayo. Bilisan nyo na. Tulungan nyo magbihis yan. Bossing, wala yung maskara ko. Giit pa ni Rosenda. Baka sakaling magbagong isip ng amo. Ha? Ganun ba? Ako naman. Teka, Susie, kapalan mong make-up. Gawin mong OA ang make-up. Yung pak na pak. Sabi nito. Ikaw naman, Rosenda. No choice ka kundi mag-pole dancing na lang. Para hindi masyadong ma-close up ang mukha kung wala yung maskara mo. Basta bahala na. Sige na, sige na. Magbihis ka na nga. Wala ngang nagawa si Rosenda kundi gumayak na. Kahit masama talaga ang pakiramdam niya. Pero pinilit na lang ng dalaga. Nanghiram na lang siya ng costume outfit ni Susie. Medyo pinakapalan nga niya ang makeup. Saka pinakapalan niya din ng foundation. Mabilis ang nagpakabit ng eyelashes extension. At saka isinuot ang wig ni Susie na blonde. Pero ganun pa rin ang pakiramdam ni Rosenda. Kukutsain pa rin siya sa entablado. Hinubad ni Rosenda ang kanyang damit. Saka hiniram ang butas-butas na net leggings ni Susie na kulay itim. Itim din ang kanyang bra, kaya ayos lang. Nakakita ng guantes na black lace, saka isinuot pagkatapos ay naghanap ng damit na itim na pwedeng sirain. Pinunit iyon sa makitid at pahabang hugis. Saka nilagyan ng 2 butas sa gitna para sa kanyang mga mata. Saglit lang at nakamaskara na si Rosenda. Pinalitan ang wig ng kulay red. Saka pinatalian ni Rosenda kay Susie ng 2 pigtail, kaya nagmukha siyang si Catwoman. Gamit ang black eyeliner, ginuhitan ni Rosenda ang gilid ng ilong. Nang tagtatlo, sa magkabila, para magmukhang bigote ng pusa. Pinakiusapan ni Rosenda na malamyos na tugtog lamang ang isa lang. Pero careless whisper ang nataong pinatugtog. Napaluha si Rosenda bago sumalang sa entablado. Ang tugtuging iyon ay magiging alaala ng espesyal na tao mula ngayon. Magiging break-up song nila mula ngayon. Kahit hindi naman siya nakipag-break sa taong naaalala niya sa kantang yon. Pakiramdam kasi ni Rosenda, ang kantang yon ang paulit-ulit na magpapaalala sa kanya ng kanyang kabiguan at maling desisyon. Pinunas ni Rosenda ang luha. Siguro kung naging ibang sagot niya kay Tyrone kagabi, baka masarap pa ang tulog niya ngayon o kaya baka pinagpapahinga siya nito at inaalagaan. Kahit pa nga mababang uri siya ng babae. At yun din naman ang turing nito sa kanya. Samantalang si Russell ni hindi nga siya pinagkaabalahang ibili ng gamot o salatin man lang kung gaano kataas ang lagnat niya. Pagkaalala sa katipan,
ay hinanap ng mga mata ni Rosenda si Russell, pero hindi niya makita. Hindi pa malamang alam ni Russell na pumasok pa rin siya kahit isang oras ng late. Baka nasa kusina pero usually kapag ganitong oras ay abala ito sa pagsiserve ng beer, pero hindi niya makita ngayon. Susie, kapag nakita o nakasalubong mo si Russell, pakisabi, pakiram ako ng jacket niya mamaya, pakidala ka mo sa dressing room, saka tubig na din. Naku, Rosenda, may pinagkakaabalahan niyang Russell mo lalo na kagabi na inilabas ka. Sabi ni Susie. Anong pinagkakaabalahan? Anong ibig mong sabihin, Susie? Parang kinabahan si Rosenda. Naku, ikaw na lang ang umalam, Rosenda, mahirap na. Mamaya pagkatapos ng show, puntahan mo sa tapunan ng basura sa likod. Sa exit. Sabi nito na tila umiwas na. Magtatanong pa sana si Rosenda at mag-uusisa pa. Pero nag-announce na ang MC ng pangalan niya. May ilang mga customer ang humiyaw. May mga sumipol at may mga nagpalakpakan. Kaya napilitan na lamang si Rosenda nang umakyat na ng entablado at kalimutan sandali ang mga agam-agam. Tulad ng nakasanayang buhay ang tawag ng spotlight at ang saliw ng iba't ibang kulay ng liwanag na nakikipagduet sa musika ay muling niyakap ni Rosenda. Pagamat masama ang pakiramdam, alam niyang kailangan sulitin ng taong ibabayad sa indak niya. Umasa si Rosenda na may malaking sabog o ipit na lang sana para naman makauwi na at hindi na tumable pa ngayon. Sa saliw ng maharot at malamyos na tugtuging Careless Whisper, muling umindak at umindayog ang balakang ni Rosenda. Muling ibinahagi ang buong pagkatao sa saliw ng musika. Sa tagong damdamin sa saliw ng malungkot na musika, bawat pitik at bawat maharot at nakakapag-akit na sayaw ay sinasabayan ni Rosenda ng dasal. Dasal na sana isang araw ay makaahon siya sa putik na kinasasadlakan niya. Na sana isang araw gumising na lang siya na malayo na sa lugar na ito. Na sana ipinanganak siyang ibang mundo at iba naman ng pagkatao. Samantala, sa dulong bahagi ng mga table ay may nagmamasid, may nakikiramdam, naaakit sa bawat indak, humahanga sa bawat pitik at umaasam sa bawat ngiti. Tumawag ito ng isang waiter. Pakiabot sa sumasayaw, pakisabi, ang ganda niya. Pakiipit sa sapatos niya ha, okay? Sabi ng customer na nasa dulong bahagi ng lamesa, malayo sa maiingay na customer, malayo sa liwanag. Okay sir, sagot ng waiter, na agad naman lumapit sa sumasayaw na si Rosenda. Pero hindi sa sapatos inipit ng waiter ang pera, kundi sa kamay. Pinaabot ng customer yung nasa dulong, mukhang paldo yan. Pasimpleng bulong ng waiter, na kaibigan nila ni Russell. Itinuro nitong customer na nagbigay ng pera, pero dahil malayo at madilim ay hindi makita ni Rosenda ang muka. Kaya binigyan na lamang niya ito ng maganda at nagpapasalamat ng ngiti. Mabilis ang sinipat ni Rosenda ang inabot sa kanya. Mukhang nasa 5,000 yun, kaya muling binalikan ni Rosenda ang dulong table. Pero nakayuko na ang customer, kaya lalong hindi niya makita. Ikinatuwa naman ang puso ng lalaking customer ang ginawa ni Rosenda, kaya hindi nito napigilang kumaway. Napakaganda ng ngiti nito. Ngiting hindi dahil nakatanggap ng pera, kundi ngiti ng pasasalamat. Napansin nga lang niya na mukhang mas matamlay ang babae. Mukhang wala sa mood o baka mabagal lang talaga ang musika. Kasabay ng pagtatapos ng sayaw ni Rosenda sa entablado ay tumayo ang lalaking customer at lumabas ng pasimple at naglaho sa dilim. Sunod-sunod naman na ipit sa bra niya at saboy ng pera sa stage ang nangyari, kaya nagkanda-ugaga si Rosenda na damputin ito. Matapos ang kanyang sayaw, medyo umiikot ang paningin niya matapos umindak, kaya nagpaalalay si Rosenda sa isang waiter pabalik sa dressing room. Saktong kakainom lamang ni Rosenda ng tubig, nang hatakin siya ni Boss Genesis at pinaupo sa table 3. Diyos ko po, umiikot na talaga ang paningin ko, sabi ni Rosenda. Pero heto't may dalawang mamang medyo lasing na ang kaharap niya at alam niyang kailangan niyang i-entertain. Huwag kang mag-alala, iti-table ka lang daw. Hindi kayang presyo mo for take out, bulong ni Boss Genesis kay Rosenda. Siguraduhin mo na rin ilalaklak ng marami ladies drink ha? Bilin pa nito. Tiniis ni Rosenda ang sakit ng ulo at ang pasimpleng hipo at chancing ng katabi niya, pati ang pag-akbay-akbay nito na ang dulo ng daliri umaabot sa umbok ng kanyang hinaharap, na naka-expose dahil nakabra lang siya. Tiniis niya ang nakakababa ng pagkataong titig ng lalaki sa kanyang hinaharap. Sabay lulunok. Umorder na lamang nga si Rosenda ng ladies drink at dahil pakiramdam niya oho na oho at nanunuyo ang lalamunan, ladies drink na lamang ang ininom ni Rosenda.
Titiisin niya ang eksenang ito ng 3 oras. Kaya go lang, Rosenda. Go lang. Karma mo yan sa katangahan mo kanina. Iginala ni Rosenda ang paningin. Hindi niya pa rin makita si Russell. Hindi nga pala niya naitanong kung naroon ba si Russell at kung pumasok ba. Natatandaan niyang sinabi ni Susie. Mahiwaga yon para sa kanya. Naisip ni Rosenda na hanapin na lang mamaya ang kasintahan kapag nagpaalam na ang ka-table niya. Samantala, 2 bulto ng anino ang lumabas sa may madilim na bahaging iyon. Kitang-kita ng lalaking tahimik na nakaupo at nagmamasid ang 2 aninong tila nagtatalo. Pero yumakap ang isang anino, saka ito naghahalikan. Madilim ang lugar kaya hindi niya makita ang mukha ng mga ito. Pero ang bulto ng lalaking nakatagilid ng sandaling yon ay parang kilala niya. Pamilyar sa kanya. Nagulat ang aninong tahimik na nakaupo nang magsindi ng sigarilyo ang bultong nakatagilid. Tama ang hinala niya. Pero nagtagis ang bagang ng anino. Nang makitang kumalawit ang braso ng bulto ng mahaba ang buhok sa leeg ng lalaking naninigarilyo. Itinapon nitong sigarilyo saka kinalawit ang binti ng babae at inilagay sa likod nito saka parang hayok na hinalikan ng harap ng babae. Halos dinig pa niya ang ingay ng babaeng tila hindi mapakali sa kiliting nararamdaman. Kumuyom ang kamao ng lalaking pinipigilan ng sariling bumaba at makagawa na naman ng pagsisisihan. Muling nawala ang 2 bulto, muling nagtago sa likod ng mga lumang nakatambak na gamit. Iniiwas na lamang din ng anong nakaupo ang atensyon sa 2. Reality, yun ang napagtanto niya. May naalala ang anino, saka biglang inalihan ng labis na kalungkutan ng puso nito. Sir, umalis ba kayo kanina? Kasi parang, yung kanina kasi dun sa parang Tanong ni Tando. Kakabalik lamang nito sa sasakyan ng amo. Nakapark ito sa may likod ng bar. Parang exit door ata yon. Wala lang kibo ang kanyang amo. Tahimik ito na tila malalim ang iniisip. Pumasok na si Tando at ini-start ang sasakyan. Saka nagsalita ang among tahimik kanina sa likuran. Nakakuha ka ba ng mga impormasyon? Madilim ang mukhang tanong ni Tyrone. Yes sir, may mga nakausap na po ako. Saka nga pala sir, yung tungkol sa father niya. Bukas sir, kukunin ito ng mga taga-barangay kunwari. I-sponsoran ng ama sa gamutan. Pero dadalhin na sir diretso sa sinabi niyong hospital. Nga pala sir, paano kapag inusisa ni Miss Rosenda kung sinong sponsor? Sasabihin ko po bang kayo? Usisa ni Tando na sinulya pa ng amo na nasa malayo na naman ang tanaw kahit wala namang maaninag. No. Kung mausap ka rin ng taong magpapanggap na siyang sponsor ng gamutan. Yun sa kapatid niya, anong balita? Sir, murder ang kaso ng kapatid niya. Sir, pero may mga nagsasabing self-defense. Nagkataon lang kasi sir na kilalang tao ang involved kaya kahit appeal walang nangyari. Sabi ni Tando. Sige, kakausapin ko si Attorney Mendez. Baka sakaling may magawa. Kahit mapaiksi ang sentensya o maging candidate sa parol man lang. Basta dapat may magawa akong tulong sa kapatid niya, kahit ano pa yan. Sabi ni Tyrone. Bakit kasi sir hinayaan niyo pang makauwi kagabi? Dapat sir, inano niyo na, nang magkaanuhan na sir. Hindi yung heto ka, anong-ano mo siya pero heto tayo, nag-aano lang dito sa malayo sir. Sabi ni Tando. Umalis na tayo Tando, bago kita maano. Alam mo kung anong dahilan, hindi ba? Sir, iba naman si Miss Rosenda kay Ma'am Marjorie. Sa background pa lang Ay, sorry sa ano ko sir. Eto naman kasing ano ko masyadong maano. Sabi ni Tando na sinampal pa ang bibig, saka pinaandar ang makina. Nakalayo na sila sa lugar na yon na magsalita ang kanyang amo. Nakita ni Tando na tumapang ang mukha ng amo. Alam niyang hindi nagustuhan ng among huli niyang sinabi, kaya marahil sa isip-isip ni Tando. Iyon ang isa sa mga rason kung bakit nag-aalangan ng amo kahit anong-ano na niya si Rosenda. Kaya rin ba hindi niya inano si Rosenda dahil sa naisip niyang ano? Sa isip-isip ni Tando. Oo nga pala, seloso at possessive nga pala ang amo niya. Yun na lang ang naisip ni Tando pero nagbago agad yun nang muling magsalita si Tyrone. Hell, I'd care about her past. Walang perpektong tao. Di mahalaga yon. Gano'n na lang ba kamurang bilhin ng ganong bagay? Even that thing is cheaper these days. I bought Marjorie to her parent for only 350,000 pesos.
Her parents are too greedy na kayang ipagbili ang anak para lamang hindi maghirap. Sabi ni Tyrone na may dumaang kislot ng pait sa mga mata nang mabanggit si Marjorie. Tumangu-tango naman si Tando. Alam niya iyon. Naaalala niya yun. Nandun siya nang kuhanin ni Tyrone ng mapapangasawa. Pero sir, teka lang. Hindi mo naman binili si Ma'am Marjorie ah. Ipinagkasundo siya sa'yo, hindi po ba? Sabi ni Tando. Noong pa niya tinatama ang amo sa palagi nitong sinasabing binili niya si Marjorie. Iba yung pinagkasundo na both party agreed, Tando. In my case, hindi ganun. Paano mo masasabi na ipinagkasundo nila ang anak nila sa lalaking gusto nilang mapangasawa ng anak nila? Kung simula pa lang ng usapan, may pressure na agad na nakalatag. At alam mo kung ano ang mga naganap ng dahil lamang sa tumanggap ako ng babae sa buhay ko na may presyo sa ulo. Yung po bang kinakatakot nyo kay Miss Rosenda? Pero sir, mukhang sa pagkatao ni Miss Rosenda, tulad nga ng sinabi mo, na simula pa man ay ipinakita ng totoong siya. Malamang sir, ano yun? Hindi siya sir, hindi niya magagawa ang anuhin ka. Ano siya sir palagay ko maaano ka din. Sabi ni Tando na nagsimula na namang umatake si syndrome. Ewan ko Tando, gusto ko siyang kalimutan. Isiping isa lamang itong pangyayari sa araw-araw kong buhay. Pero anumang gawin ko, hindi ko siya makalimutan. I want her so badly. Pero alam ko mali ang nasabi ko ng gabing yun. Mali na para ko siyang binibili. Maling-mali. Sinabi ni Tyrone. At sa pagtanggi ni Rosenda sa lahat ng offer niya ng gabing yon, lalong napatunayan ni Tyrone na mali nga siya. Maling-maling ikumpara si Rosenda kay Marjorie. Tando, drive fast. Dalhin mo ako sa huling lugar na nakasama ko si Rosenda. Sabi ni Tyrone. Lupaypay ng customer na katabi ni Rosenda. Kung tutuusin, nakasubsob na ito sa kanya. Hindi para mananching, kundi dahil talagang lasing na. Inakay ito ni Rosenda katulong ang isang waiter para ihatid sa labas o itawag ng taxi. Madami na rin namang nainom ang dalawa at nakalimang bote ng apple beer si Rosenda. 180 ang isang beer niya, kaya kada bote may 80 pesos siya. Mapaipitan pa siya ng isang lalaki ng 1K na magpayabangan ng dalawa kung sino ang mas gwapo ayon sa taste niya. Pinili ni Rosenda yung customer na mas lasing, kaya tuwang-tuwa ito at hinalikan siya sa kamay. Sabay abot ng malinaw na kulay blue na bill. Kahit paano ay ayos naman ang gabi ni Rosenda. Kota na siya kumpara sana sa sarili lamang niya. Nakita kaya ni Russell nung inabot ng waiter? Gusto sanang itabi ni Rosenda ang inabot na yon para ilaan sa ama. Pero alam ni Rosenda na maikikwento ito ng kasamahan nila kay Russell at alam niyang kung ano-ano na naman ang maririnig niya kay Russell at masasaktan na naman siya nito. Pero nanaig kay Rosenda ang kagustuhang madalas sa doktor ang ama dahil sa madalas na pagkakalagnat nito sa hapon. Kaya ang 1,000 pasimpleng inabot ng lasing na customer ay isinilid ni Rosenda sa suot na sapatos. Binawasan na rin niya ang 5,000 inabot ng waiter. Total di naman ito alam kung magkano yon dahil nakabilot. May kaba si Rosenda kahit kung tutuusin ay pinaghirapan naman niyang perang yon. Sa halagang 2,000 na itabi, ay kahit papaano ay nagkapag-asa na siyang madadala sa doktor ang ama. Sa pintuan lang dapat ihahatid ni Rosenda ang mga customer nang magpilitan lasing na samahan sila hanggang sa parking dahil may iaabot pa daw ito. Wala namang choice si Rosenda dahil akbay siya ng lasing na customer. Nilambing at kinumbinsi ni Rosenda ang lasing na customer para pumasok pa ng sasakyan nito. Ang isang lalaking medyo lasing din pero matanda na naman ang nasa driver's seat. Inabutan pa si Rosenda ng 500 na lalaking lasing. Pero kinabig siya nito at niyakap, saka hinalikan pa sa leeg. Bagamat sukang-sukay ganun na ang kalakaran. Sa maliit na halaga na sa kanilang lahat ng karapatang bastusin ka at minsan nga babuyin pa. Naalala ni Rosenda si Tyrone. Bigla na naman nakaramdam na lungkot at pangihinayang ang dalaga. Nakahinga lamang ng maluwag si Rosenda nang tuluyan ng umandar ang kotse ng dalawang customer. Muli na namang nakaramdam ang dalaga ng kirot ng kanyang ulo at para na namang umiikot ang kanyang paningin. Papaliko na si Rosenda nang mapansin ang kaluskos sa isang sulok. Madilim na bahagi iyon sa gilid ng exit door. Hindi na lang sana papansinin ni Rosenda, pero narinig niya ang boses ni Russell. Kilala niya ang boses ng kasintahan. Sinubukan ni Rosenda na silipin dahil baka lasing si Russell at sumusuka na. Pero bakit ito iinom sa oras ng trabaho? Pero laking gulat ni Rosenda nang mailawan ng cellphone ng dalawang hindi kanais-nais ang itsura. Russell, anong ibig sabihin nito?
Gulat na tanong ni Rosenda habang huling-huli niya ang kanyang kasintahan na nagme-make out sa madilim na bahagi ng club. Sa sobrang sakit at sobrang pagsisisi na nagawa niyang kalimutan at ipagpalit ang pamilya para kay Russell, ay nagawa pa ito ng binata. Sa kabila ng halos tiisin niya ang lahat ng hirap ay ganito pa ang makikita niya. Pero ang mas ikinainis niya bukod sa hindi kagandahan ng babaeng ka-make out nito, ay kapwa rin lamang niya dancer sa club. Sa gitna ng masamang panahon, kahit pa nga halos luwa ang katawan sa kasuotan ay tumakbo si Rosenda palayo sa lugar na yon. Rinig niya ang pagtawag ng kasintahan. Ang galit na pag-utos na bumalik siya, ang mga kasinungalingang paliwanag, at unti-unti habang bumibilis ang takbo ni Rosenda, ay muling nanumbalik sa kanyang isipan ang lahat ng sandaling tiniis niya.